Hello everyone! Good evening po sa inyo at maraming salamat po for joining me once again. Dito po yan sa ating programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And of course, this is Solution with Laverne Duhot, and that's me. Maraming salamat sa Panginoon for giving us another opportunity para magsama-sama dahil last Tuesday tayo po ay hindi po nagkaroon ng pagkakataon para masamahan kayo dahil meron po tayong kailangan gawin. But thank the Lord, tonight po ay muli tayong magsasama-sama. And I promised you, by the grace of God, ang ganda po ng pag-uusapan natin sa diyang napapanahon dahil marami tayong mga tanong na dapat pong bigyan ng tugon. At ito po ay may kinalaman sa atin pong panahon at sa ginagalawa ng ating bansang Pilipinas sa ngayon. Yan. So bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, of course gusto ko muna batiin lahat ng ating mga kaibigan at mga nanonood at salamat po for taking time to watch our Bible study online and for being able to join us tonight. At hindi lang kayo magjo-join because alam ko kayo po ay kasama ko para ibahagi din po yung ating programa. So kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba akong maglambing sa inyo? Pakishare po yung ating broadcast. At nang sa gayon ay malayo po at marami po ang maabot ng ating programa. Dahil gaya po ng sinabi ko kanina, ito po yung sadyang napapanahon sa ating mga kapanahunan at sa ginagalawan ng ating pamahalaan sa ngayon. So please, pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon ay marami po ang makaalam ng mabuting balita ng salita ng Panginoon. And of course, gusto mo na batiin po lahat ng ating mga kaibigan, mga kakilala, kababayan, mga kaklase na nakatune in ngayon. Kung kayo po ay nagsiselebrate na inyong birthday, happy birthday. And speaking of birthday, gusto ko pong batiin ng belated happy birthday si Nanay Remy mula po sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church. Nanay, maraming salamat po sa inyong buhay and happy birthday po sa inyo. And of course, sa lahat po ng mga nagsaselebrate na kanilang birthdays today, happy birthday. Bagaman hindi ko po kayo personal na kakilala, ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil dagdag na edad po yan, hindi natin dapat ikinakahiya. Ayan. Amen. And gusto nating batiin lahat ng ating mga nanonood sa ngayon. Of course, si Ate Andeng. Ako po ay nagpapasalamat sa buhay ni Ate Andeng dahil sa kanyang anak na si Chuchay. And of course, binabati rin natin si Brother Alan. Talaga naman pong nakaka-proud. Papuri lahat sa Diyos. Ang kanya pong anak ay isang magiting naman lalaro na pinadala po na ating bansa doon sa... Saan nga ba? Sa Mindanao o Mindoro. Saan ba pinadala? Sa Agusan del Sur. Ayun. Sa Agusan del Sur. So, Chuchay, kasama mo kami sa pananalangin at hangad namin ang iyong tagumpay. Amen. So, maraming salamat and of course, congratulations to the proud parents sila Ate Andeng at Brother Alan na nanonood ngayon kasama natin. Of course, good evening din po sa mga kaibigan natin, sila Sister Rosemary Casoko, kasama natin as usual every Tuesday. Si Nanay Beng Francisco, kumusta po kayo? Brother Fidel Gabiola, na sadyang walang ka-absent at kasama rin po natin every Sunday sa ating church. Si Brother Roel Paganpan. Ayun, si Nanay Medi Remo. Belated happy birthday, Nanay. Maraming salamat po for joining us tonight. Kasama rin natin si Brother Jan Suleta. Salamat po sa inyong magsama sa amin. Sister Sally Geronimo Rayo, of course, and Brother Joel Rayo na na-miss namin last Sunday. And sabi ni Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, grace-filled evening everyone. Solution BS with Pastor Laverne and Pastora Jo. Yun. Nanay, kumusta po? Miss na namin kayo. At binabati rin natin ang ilan po sa mga kaibigan natin. Si Sister Ruth Katakutan, kasama natin. Si Kuya Makoy Alcantara and Ate Jackie Alcantara. Of course, si Sister Mabel Englisa, kasama rin natin. At please po, paki-share po ito sa ating mga kaibigan. Napapanahon yung ating pag-uusapan. Ang sa gayon, kung ano man po yung mga kalituhan sa mga kaganapan sa ating paligid at sa ating pamahalaan ay alamin natin ano bang sinasabi ng Biblia po tungkol dito. Of course, good evening din kay Sister Maria Dolores Santa Ana. Kasama rin natin, of course, si Sister Gigi Cristobal Mendoza na kung hindi ako nagkahamali, they just celebrated ng kanyang husband ng kanilang wedding anniversary. So, belated happy wedding anniversary po, Sister Gigi Cristobal Mendoza, and of course to your hubby. And blessed evening mga ka-SGC, sabi ni Brother Tony
ang isa sa mga mahuhusay nating drummer sa church. And of course, binabati rin natin yun, si Brother Alan Laksina Siruhano. Mapagpalang gabi rin sa iyo, bro. At thank you for joining us tonight. At binabati rin natin si Ate Jackie, si Sister Norma Vitales, si Tita Pinky, nakasakasama natin. And Tita Pinky, miss na po namin kayo sa church. Namimiss namin kayo at nalulungkot kami pag hindi namin kinakikita every Sunday. And binabati rin natin si Sister Maribel Granados. Good evening din po sa inyo. And sabi niya, and to those who are watching right now, binabati niya po kayo. Sister Linlan Makaraig, magandang gabi po sa inyo. And sa marami pa natin mga kaibigan. At salamat po dahil alam niyo po, itong gabing ito ay medyo marami kaming ginawa kanina ni Mrs. at saka ni Kuya Abe. Akala ko hindi tayo makakapag-devotion na naman. Pero sabi ko sa puso ko, Lord, kailangan talaga eh. Kasi napapanahon pa yung mga pag-uusapan natin. Kaya naman, sa mga kaibigan natin, kung hindi pa po sila nakatune in, mga kaklase natin, pakigising na po sila dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. Alam ko pong magbibigay po ito sa atin ng kalinawan at magbibigay din po ito sa atin ng karunungan mula sa salita ng Panginoon. And of course, tayo rin po ay napapanood via TikTok at binabati natin si anong pangalan? Kuya Aves? Rick the Beloved. Tama ba? Sabi niya, blessed evening, Pastor. Paakyat ka po ng guest sa live mo para makadagdag viewers. Hindi kasi ganun yung ano natin yung format natin, Bible study tayo kapatid So, hindi tayo pwedeng magkaroon ng guest talaga dito. Yun po yung format natin. But thank you sa inyo pong panukala. And of course, binabati rin natin si Boss Jay, si Kuya Jason Encarnacion at saka si Ate Nika. At ito po, isa pa sa manonood sa atin via TikTok. Blessed evening po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid, sabi ni Rose. Yan. Sino kaya si Rose? Yan. Maraming salamat po. At kayo po ay kasama namin. So please habang kasi simula pa lang po natin, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga tinatalakay pinag-uusapan dito sa ating programa, please paki-share po yung ating broadcast. At tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. At nagbabalik po tayo sa ating programa. Dito nga po yan sa inyong programa naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. Solution with Laverne Ducot. Maraming salamat po. It's 7:39 in the evening at tayo po sumasayo every Tuesday night at 7:30. So, 9 na minuto na po nakakalipas mula nung tayo po nagsimula. At gaya po na aking sinabi kanina, sadyang napapanahon po yung ating mga pag-uusapan dahil ito po ay may kinalaman sa ating panahong ginagalawan. Ay talaga naman. Kumusta po kayo itong mga nakalipas na araw at nakalipas na linggo actually. Dahil alam niyo po, kailangan po natin bilang mga mananampalataya, sabihin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia. Nang sa gayon, bilang mga mananampalataya, maging malinaw po sa atin ang bawat ikinikilos na ating mga namumuno sa ating pamahalaan. At bilang mga mananampalataya, kapag ito po ay akma sa sinasabi ng Biblia, hindi po tayo magkakamali. Well, hindi ko po gusto magkaroon po ng kulay politika yung ating pag-uusapan, pero although may kinalaman po ito, pero importante po bilang mananampalataya, dapat ipaalam natin, lalo tigit sa ating mga kapwa mananampalataya, ang katotohanan base po sa salita ng Diyos. At nang sa gayon, hindi po tayo magiging katitisuran sa mga kababayan nating wala pang relasyon sa Panginoon. Kasi kung tayo po'y magiging katitisuran at hindi po natin ipapaalam ang katotohanan, mapapalayo po sila sa Diyos. At napakalaki pong responsibility natin yon sa ating kapwa-tao. At tayo po bilang mga mananampalataya, ako po, personally, gusto ko pong ipabatid sa inyo ang katotohanan ng may pagmamahal. Ayoko po kayong masaktan. Bagaman may mga pagkakataon po siguro medyo makakanti ang inyong damdamin, pero kung katotohanan naman po ang atin pong mapapakinggan, mas mabuti na po yun. Nang sa gayon ay maunawaan po natin ang tunay na sinasabi ng salita ng Panginoon. And ang atin pong message for tonight, binigyan ko po ng title na Be Wise as Serpents and Harmless as Doves. Be wise as serpents. So dapat daw po maging matalino tayo, maging cunning tayo,
gaya po ng mga serpente o mga ahas. Pero at the same time, be harmless as doves. Pero pangkaraniwan kasi pag mga mananampalataya, kaya po tayo napapagsamantalahan. Lagi lang tayong harmless as doves, pero alam niyo po napakaganda pong binalanse ng ating Panginoon na hindi lang tayo dapat maging harmless as doves, dapat maging cunning, mautak tayo gaya po ng mga serpente para hindi tayo naiisahan. Kasi po naniniwala ako, ang tunay na mga mananampalataya, bilang mga binago ni Kristo at bilang ang banal na Espiritu ay sumasa atin, we have the mind of Christ. And since we have the mind of Christ, hindi tayo maiisahan ng mga nangyayari sa mundo at nauunawaan po natin ito. At bilang mga anak ng Diyos, tayo dapat ang tinatanong sa mga nangyayari at nagbibigay tayo ng wisdom sa mga nagtatanong. Amen. Ako po yan ang paniniwala ko. At hindi lamang tayo basta sumusunod sa agos ng mundo. Bagkus tayo po ang sinusundan bilang mga ulo, bilang mga anak ng Diyos, tayo ang tinatanong para po magbigay po ng tamang kasagutan na magdadala sa mga tao sa katotohanan para manindigan po sa katotohanan at maiwasan ang kalituhan at ang mga kasinungalingan dulot ng mga fake news na talaga naman pong laganap sa ating kapanahunan. At sa atin pong pagsisimula ay gusto pong bigyan po muna natin ng panahon ng pagbibigay po ng ating katanungan sa gabing ito. So this is our question for tonight. Do you make decisions based on what people think or by the guidance of the Holy Spirit? Once again, this is our question for tonight. Do you make decisions based on what people think or by the guidance of the Holy Spirit? Sa Tagalog ay nagpapasya ka ba base sa dikta ng mga tao o ng banal na spirito? Ay, magandang question po iyon, ha? And of course, mga kapatid, atin pong key verse for tonight is found in Matthew chapter 10, verse 16. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Yan, ang ganda po ng sinasabi dito, no? Ay, hindi ko pala napakita sa inyo yung mga verses. So, behold, I send you as sheep in the midst of wolves, therefore be wise as serpents and harmless as doves. So, balikan po muna natin question natin kanina pa. Yan, medyo hindi ko po napakita sa inyo eh. Do you make decisions based on what people think or by the guidance of the Holy Spirit? So, once again, sa Tagalog, nagpapasya ka base sa dikta ng mga tao o ng banal na espiritu? Now, bakit ko po gustong pag-usapan po ito? Dahil sa panahon po natin sa ngayon at sa mga nangyayari po sa ating paligid at sa ating bansa na hindi naman po lingid sa inyo na talaga naman pong sunod-sunod mga kaguluhan. Masasabi natin kaguluhan kasi nagulumihanan tayo, nagulantang tayo, nabigla tayo, especially nung last Monday na nagkaroon po ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito mga nakalipas sa araw, nagkaroon po ng pagpapalit at nagkaroon nga po ng bagong Senate President at masyado po nagagamit ang banal na spirito. Na alamin natin na bilang mga mananampalataya, alamin natin na paano bang kumilos ang banal na spirito sa ating mga buhay-buhay. At ito po importante kung bakit lagi po natin dapat inaalam na bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ako po naniniwala ko talaga na dapat tayo po ay, kapag gumagawa tayo ng desisyon, hindi po ito base sa dikta ng mga tao, kundi sa dikta ng banal na spirito. Dahil tayo po bilang mananampalataya, we walk by faith. Ibig sabihin, we walk through the Spirit. Tayo po ay kinakalinga at ginagabayan ng banal na spirito. Pero kapag hindi po banal na spirito ang kumakalinga sa atin, alamin natin ano po yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Kasi pag ginagamit po ng mali ang banal na spirito, malilin lang po ang maraming tao at malilito. At yung iba naman natitisod. So alamin natin at bakit nga ba kinakailangan po na laging involved po ang Holy Spirit sa ating bawat pagpapasya bilang mga mananampalataya. Now, sa Biblia po, the Holy Spirit typifies the wisdom of God. Wisdom of God or karunungan ng Diyos. And also, the Holy Spirit typifies oil. Alam niyo po ba yan? Or langis. The anointed oil of God. Yan. So ginagamit po natin, nag-anoint po tayo, gamit natin ang langis ng ating mga bahay, ang ating mga, sa katawan din ginagamit natin yan. At yan po ipinapahintulutan ng Panginoon. At bilang mga mananampalataya, ay dapat po talaga ay ginagamit natin yan. So once again, the Holy Spirit typifies the oil. Bakit oil?
Kapag pinapangunahan po ng banal na Espiritu ang iyong bawat pagpapasya o mga ginagawa sa buhay, bakit meron pong elemento ng langis or oil? Kasi po, di ba sinasabi ko nga lagi, and even po sa church, pag meron po tayong mga pagpapasya sa buhay, minor man yan, or major decisions, you have to ask the Holy Spirit first and foremost for His guidance and leading para hindi po tayo nagkakamali. Now, bakit kinakailangan natin ng langis o ng Holy Spirit bilang pagsasalarawan ng banal na Espiritu, yung langis? Kasi pag meron pong elemento ng langis, ang mga paggalaw ng tao, dumudulas ang mga transaction. Wala pong gaspang. Di po ba, for example, kapag ang inyo pong mga pinto ay may mga langit-ngit, anong nilalagay natin? Langis. Kasi pag malangit-ngit ang iyong pintuan, ang hirap isara, masakit sa tainga, maraming nasasaktan. Pero pag nilagyan po natin ng langis sa ating mga pintuan, dumudulas yung mga bisagra. Mas madali po siyang isara, hindi na siya maingay. So, ganun din po. Kapag ang banal na Espiritu po ay active or present sa inyong mga pagpapasya sa buhay, wala pong elemento ng pagsunggab o panggagrab ng kapangyarihan. Alam niyo, hindi lamang pala ginagrab ang mga lupain. Gayon din po ang power. So kapag ang isa pong pamamahala ay pilit mong sinusunggaban, dinadakma, sa English ay grab, hindi po pagkilos ng banal na Espiritu yan. Kasi may effort eh. Ang pagkilos po ng banal na Espiritu, madulas. Wala pong gaspang at wala pong nasasaktan at walang nagugulumihanan. Yan po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. So napaka-importante po bilang mga mananampalataya na pangunahan tayo ng banal na Espiritu. Of course, gaya ng sinabi ko kanina, nandun po yung anointed oil. May langis. So pag ang banal na Espiritu po ang nangunguna sa ating bawat mga transaksyon, mga pagpapasya sa buhay, wala po dapat nasasaktan at wala pong elemento ng pakikipagsapalaran o pakikipaglaban. Kasi kung sa Diyos po galing yan, yan po ay madulas. Hindi po kayo nakihirapan. Kaya nga po sabi ko rin po sa aking mga anak, kapag meron po tayong ipinapanalangin, kapag yan po ay pinangunahan ng banal na Espiritu, of course, gagawin mo ang iyong responsibilidad, gagawin mo ang iyong mga dapat gawin, pero wala na po kayong dapat na mga effort pang gawin para patunayan ang sarili mo. Kung yan po talaga ay tugon ng banal na Espiritu, mapapansin niyo po, napakadali ng transaksyon. Hindi ka nakikipag-away, hindi ka nakikipaglaban, wala pong pakikipagsapalaran at walang gaspang at wala pong nasasaktan. Bagaman po nakikita natin sa ngayon na sa mga pangyayari nito, mga nakalipas na araw, ay pangkaraniwan po, ang kinalulungkot ko bilang pastor, nagagamit po ang pangalan ng banal na Espiritu. Hindi po dapat ganon. Alam niyo po sa kasaysayan po ni Haring Solomon, na itinalaga po ng Diyos si Haring Solomon, mababasa po natin sa 1 Kings chapter 3. Kung ano po yung kanya pong kauna-unahang hiningi sa Diyos, ay ang kanyang karunungan or God's wisdom. Basahin po natin ang kasaysayang ito. Mula po dito sa 1 Kings chapter 3 verses 7 till 9. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David. But I am a little child. I do not know how to go out or come in. Verse 8, and your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too numerous to be numbered or counted. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil, for who is able to judge this great people of yours? Amen. Praise God. So mga kapatid, napakaganda po ng gesture na ginawa ni King Solomon. First and foremost, he asked God for wisdom. So, nakita niyo po, binigay po sa kanya ang paghahari. Wala pong pakikipagsapalaran, wala pong pakikipaglaban. So, ibig sabihin, kapag ang banal na Espiritu ang kumilos, kapag ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang nagtalaga sa tao, wala pong panununggab, wala pong elemento ng away, kaguluhan. Wala. Kasi ang Diyos po natin ay Diyos ng Diyos ng kaayusan. Pero pag nawawala po yung elemento ng kaayusan, hindi po galing sa Diyos yon. Now, bilang mga mananampalataya, kapag tayo po nagdidesisyon, especially sa panahon po natin sa ngayon, na ito po ay naniniwala ako may kinalaman sa taong 2028. Alam niyo po, in everything you do, sabi ko nga po kanina, in every major and even minor decisions that you will take
first and foremost, you need to ask the Lord for His wisdom. Bakit? Kasi po sabi ng Biblia, in Proverbs chapter 4, verses 7 till 8, tingnan niyo po itong mga talatang ito. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And in all you're getting, get understanding. Wow! So first and foremost, actually, when you wake up in the morning, talaga pong every single day, you need to ask the Lord for wisdom. Tatlo yan eh. Tinuturo ko po sa church. Una, pagising mo sa umaga, you ask the Lord for His wisdom. And then, favor. Pangalawa yon. Ikatlo, protection. Naku, never take those things for granted. Talagang hingin po natin yan sa Panginoon. Lord, pagpapakita mo sa Panginoon, Lord, talagang dependent ako sa iyo. I ask for your wisdom. Importante yan. Kasi po, kahit po nanonood kayo ng balita, okay, basta-basang naniniwala. Lalo tigit sa mga influencers ng social media, dapat po doon tayo sa talagang mainstream media. Kasi, although ang mainstream media, hindi naman po 100% talagang yung credibility nila nandun. Pero bilang mga media men at mga journalist, meron pong isinasagawa po ng mga fact-checking. Hindi po basta-basta naglalabas ng balita yan base sa kanilang opinion. Naglalabas sila ng mga balita base po sa kanilang mga investigasyon. Yung mga social media influencers po natin, pangkaraniwan, nagbabase lang sila sa kanilang nararamdaman, sa kanilang emosyon, sa kanilang opinion. Iwasan po natin makinig sa mga ganon para maiwasan po natin ang fake news. So, ako personally, still, ang social media, maganda pa rin po, balangkasin natin. Okay pa rin, makinig kayo paminsan-minsan. Pero, punta pa rin tayo sa, sa mga mainstream media. Dahil, ako po galing din ako sa radio eh. At bilang graduate ng journalism, talaga po may due diligence yan. Hindi ka basta-basta maglalabas ng balita. Kami po noong araw ay dapat ang fact-checking po niyan 5 beses bago namin ilabas sa radio. Kasi pag nagkamali ka, masisira ang iyong credibility. At ganoon po ang nakikita ko pa rin. Although hindi naman 100% ang credibility ng marami po mga mainstream media, pero pinapractice pa rin po nila yung tamang journalism at tamang pagpapahayag ng mga bali-balita. Hindi lang basta bali-balita, na mga tamang pagbabalita. Kasi masisira din po yung kanilang mga credibility bilang mga anchors, bilang mga tagapaghatid ng balita. So dapat binabantayan din po natin ating mga pinapanood at mga binabasa at mga pinapakinggan. Amen. So tingnan po natin, bakit natin kailangan po ng wisdom? Tuloy po natin Proverbs 4 this time. Dito naman tayo sa verse 8. Sabi po ng verse 8, exalt her and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. Wow. Amen. Alam niyo po, maganda ito pong wisdom kasi, ito po ay mararanasan natin, hindi po sa reasoning. Ito po ay mula po sa perception. Pastor, anong difference? Marahil ang tanong, anong difference ng reasoning sa perception? Ang reasoning po kasi, gumagana dito yung ating kaluluwa, sa soul. Bakit perception? Ang perception po, ang umiiral dito yung ating mga espiritu. Umaayon sa espiritu ng Diyos. Amen. And that's God's wisdom operates sa perception. Meron pong eksena dito sa Biblia na kung saan ay makikita natin ang mga Pariseo po ay umaasa lang sa dikta ng kanilang laman. Yun kasi yung reasoning eh. Yun yung kaibahan po ng perception. Ang perception ay dikta ng banal na espiritu. Ito po yung nagmumula sa karunungan mismo na ating Panginoon Hesukristo. Basahin natin ng Luke chapter 5 verses 20 till 22. Tingnan niyo po yung mga kaganapang ito. When Jesus saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven." Now, ano pong sabi ng mga escriba at mga Pariseo? They began to reason, saying, "Who is this man who speaks blasphemies, who can forgive sins but God alone?" So dito po, namayani po sa kanila yung reasoning sa pamagitan po ng kanilang kaluluwa. Kasi nasa kaluluwa po natin ang ating mga isipan, ang ating isip. Pero dito sa verse 22, anong sabi ni Jesus? Ano pong paganyang pagkilos? But when Jesus perceived their thoughts, He answered and said to them, "Why are you reasoning in your hearts?" So gusto po talaga ng Panginoon bilang mga mananampalataya, huwag natin gayahin ng mga escriba at mga Pariseo. Sila pa ay sumusunod sa dikta lang ng laman. Tayo po sumusunod tayo bilang mga mananampalataya sa dikta ng banal na espiritu. Pero ito pong dikta ng banal na espiritu ay mararanasan lamang po ng mga mananampalataya. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoong Jesus,
wala pong perception na mula po sa inyong espiritu, na dikta ng banal na espiritu. Ito po exclusive lang sa mga mananampalataya. So, mga kapatid, what happens kapag kayo po ay humingi ng wisdom mula sa Panginoon? Magandang katanungan po ito. So kapag nahaharap po tayo sa mga challenge ng buhay, importante po na talagang hinihingi po natin ng wisdom mula sa Diyos. Amen. At ito po ay, alam niyo po ba, pag nanasa ng Diyos at masaya po siya na ibinibigay sa atin ang kanyang karunungan. Kapag tayo po ay nagkukulang sa karunungan, sabi ng James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. See, mga kapatid, pag kayo po'y kinukulang ng wisdom, huwag kayong humingi sa Diyos. Gustong-gusto niya yun eh. Kasi alam niyo po ba, whenever we ask wisdom from the Lord, we're telling God, Lord, zero wisdom ako, zero knowledge ako eh. Pero ikaw talaga, I'm dependent on you. And He loves it when we ask from Him. Kasi sinasabi natin sa Panginoon, kaya po ako gumingi ng karunungan mula sa iyo, ayoko magkamali. Ako po bilang pastor, ang laki po ng responsibility po ng isang kagaya ko, mga pastor, na kinakailangan po natin talaga humingi ng wisdom at karunungan mula sa Diyos. And wisdom typifies the Holy Spirit. Kaya nga po dapat hindi natin ginagamit loosely ang banal na spirito, lalo po ang dami gumagamit nito sa ngayon. Na alalahanin po natin na bilang mga pastor, bilang mga anak ng Diyos, dapat po ay tayuan natin ang katotohanan. At para hindi po tayo magkamali, huwag po kayong pabadikta sa mga tao. Hayaan po natin ang banal na spirito ang dumikta sa ating mga pagpapasya. Dahil bilang mga mananampalataya, alam niyo po ba, this is the truth. Kapag kayo po ay mananampalataya na ang banal na spirito ng Diyos ay sumasa inyo ng born again spirit at hindi po kayo iiwanan ng banal na spirito. Now, all you have to do, maximize the Holy Spirit by talking to Him. Kasi po, the Holy Spirit is a person. And then, ask Him to operate sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi po, yun po ang pagkukulang ng maraming mananampalataya. They do not maximize the Holy Spirit. Yung bang tipong, pag may mga decision-making sila, sasabihin nila, minor decision lang to, ako na to. Hindi po. In every decision that you make, minor decision, at lalo tigit major decision, actually, kahit minor decision talagang dapat po you ask wisdom from the Holy Spirit. Amen. Now, sundan pa po natin na isa pang talata mula sa Proverbs 3:13. Sabi po ng talata, happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Sundan po natin, this time verses 16 till 17. Length of days is in her right hand. In her left hand, riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Wow. Now, ibibigay ko po sa inyo yung mga taong ini-embrace po ang wisdom ng Panginoon. Once again, sabi ko kanina, God's wisdom, ito po ay dulot sa atin ng banal na spirito. Kapag ang banal na spirito po ang nag-ooperate sa inyong mga buhay, para makita natin, kasi gaya na sinabi ko, last Monday pa lang, very loosely na po ang pagkakagamit ng banal na spirito. Marami po nagkiklaim na ang kanilang mga ginawa ay sa pangunguna ng banal na spirito. Tingnan po natin. Kapag yan po ay pinapangunahan ng banal na spirito at ng karunungan ng Diyos, tingnan natin. Pag in-embrace po ng isang tao, na isang mananampalataya, ng tunay na mananampalataya, ang wisdom ng Panginoon, ano pong magkakaroon siya? Base po sa ating mga binasa sa Proverbs chapter 3, verses 16 till 17. Let me give you ito po mga benefits na meron kayo at magmamanifest sa inyong mga buhay. When you embrace God's wisdom, you'll have, number 1, long life. Number 2, riches. Number 3, honor. Number 4, pleasure. And number 5, peace. So sa mga ginagawa po natin sa buhay, at sa kanila mga nagkiklaim na banal na spirito daw po ang nanguna, una sa lahat, meron ba kayong kapayapaan? Kung wala pong kapayapaan yan, pinapakita po sa atin, wala po talaga ang banal na spirito dyan. Kung marami pong nasasaktan, I believe wala po dyan ang banal na spirito. Madali lang naman po i-claim yun eh. Pero ang manifestation, hindi po magkakamali. So once again, balik ko po sa inyo, sinasabi po, once na you embrace the Holy Spirit or the wisdom of God, you'll have long life, riches, honor, pleasure, and peace. So ito po ang manifestation sa inyong mga buhay. Ito po ang dapat nakikita sa atin. At hindi po takot.
na pangkaraniwan po ay nararanasan po ng maraming tao. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." So kapag galing po sa Diyos ang inyong mga nararanasan at ang banal na espiritu po ang kumikilos, wala pong takot kasi ang takot po ay nagagaling po sa kalaban ng Diyos. Kapag punong-puno po ng takot at kaguluhan ang inyong mga buhay, ang mga pagpapasya at mga galawan sa buhay, meron pong elemento ng takot at ng pangamba at kaguluhan. Hindi po galing sa Diyos yan. Because sabi po once again ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power," saan po sa isip, "of love," sa ating emosyon, "and of a sound mind," sa ating kalooban, maayos na pagpapasya or disposition. Amen. So once again, mga kapatid, para hindi po tayo nagkakamali, if any of you lack wisdom, sabi po ng James chapter 1 verse 5, "Let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him." Kung sa mga oras pong ito, napapaisip po kayo, talaga bang yung mga nangyari nito mga nakalipas na araw ay pagkilos sa banal na espiritu? You ask the Lord for His wisdom. Or I believe ginagamit po ng Panginoon itong ating programa. Kung meron pong kapayapaan na nakikita po at nagmamanifest po sa mga pangyayaring ito, I believe nandun ang Holy Spirit. Pero kung may kaguluhan, may takot at pangamba, may pakikipagsapalaran, may pakikipaglaban, wala po yung elemento ng langis doon. Wala po yung Holy Spirit. Magaspang Marami nasasaktan, may kaguluhan. Now, ang Holy Spirit po kumikilos siya para po lahat ng mga transaksyon ay madulas. Walang effort, wala pong pakikipagsapalaran, wala pong pakikipaglaban. Amen. And sa mamagitan po nun, kapag nakita natin kapag ang banal na Espiritu po ang kumikilos, nararanasan natin ang pag-iibigan. Hindi yung galit. Wala po dapat yung elemento ng galit. Ito pong paalaala sa atin ng Philippians chapter 1 verses 9-11. "And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment." Verse 10, "That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ." And verse 11 tells us, "Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, the glory and praise of God." Amen. Now, discernment. Ano ibig sabihin ng discernment? Ito pang definition. The quality of being able to grasp and comprehend what is obscure. So kapag kayo po ay meron pong mga bagay na, pag sinabing obscure, yung bang bagay na mga malabo, anong gagawin natin? Sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, and even po sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, you ask the Lord for discernment. Kasi ituturo po, pag may mga obscure kaguluhan, paparamdam sa inyo. Hindi po sa pamagitan ng inyong reasoning, kundi po sa discernment, perception. Doon po kumikilos ang banal na Espiritu. Amen. Kaya nga po sabi ng Biblia, once again, let's go back sa ating key verse for tonight. Ito pong ginagawa sa atin ng Panginoon. Matthew 10:16, "Behold, I send you as sheep in the midst of wolves, therefore be wise as serpents and harmless as doves." Now, take note, let's have a word study. Yung pong word dito na wise, in Greek, it's pronimos. Ibig sabihin, intelligent, being prudent, as serpents, and harmless as doves. So, ganun tayo ginagawa ng Panginoon. So, wag po tayo basta-basta lang tanggap lang ng tanggap. Kung may nagsasabi na ito ipagkilos ng banal na Espiritu, pero nakita natin may kaguluhan at meron pong mga nasasaktan, until ngayon, meron pong mga investigasyon pa rin, huwag natin basta-basta tatanggapin bilang mananampalataya. Kasi po naniniwala ko bilang mananampalataya, we have the mind of Christ. So pagganahin natin yun and ask the Lord for wisdom. Amen. So bilang pagtatapos po sa ating pagtalakay, balikan po natin ating question ngayong gabi. So ito po yung ating question for tonight. Do you make decisions based on what people think or by the guidance of the Holy Spirit? Nagpapasya po ba kayo base sa dikta ng mga tao o ng banal na Espiritu? Ito po yung ating solution. In everything that you do, first and foremost, ask the Lord for wisdom. Once again, this is our solution for tonight. In everything that you do, first and foremost, ask the Lord for wisdom. Proverbs 4 verse 7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding. And 1 Corinthians 2:16 tells us, "For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ."
Amen. So mga kapatid, once again, sa Biblia po, yung Holy Spirit, He typifies the oil. Langis. So, bakit po langis? Ibig sabihin, pag ang banal na Espiritu ang kumilos, sa inyong mga pagpapasya sa buhay, sa lahat ng mga transaksyon, uulitin ko po, ito po ay madulas, maayos, at wala pong elemento ng pakikipagsapalaran, pakikipaglaban. At wala po dapat nasasaktan. At dapat po, as much as possible, lahat ay napapagpala. Hindi po yung tipong meron pong pagsunggab or merong grab, di ba? Pag meron pong grabbing of power, I believe it's not the work of the Holy Spirit. Kasi pong Holy Spirit nga, He typifies oil eh. So kapag ang inyo pong pagkilo sa buhay, ito po pag-usapan naman natin, ang konteksto sa ating mga pagpapasya sa buhay. Kapag kayo po may mga pagpapasya sa buhay, kapag involved po ang banal na spirito, mapapansin niyo po, madali po ang transaction. Hindi po kayo nakikipagsapalaran, hindi kayo nakikipaglaban, hindi po kayo nakikipag-away para mapasa inyo yung mga gusto niyo mangyari. Because kapag yan po ay ang banal na spirito ang kumilos, mapapansin niyo po, madali ang transaksyon. Wala pong magulong pakikipag-ugnayan sa inyong katransaksyon. Nagiging madulas po ang lahat ng mga bagay-bagay. At napapansin po ninyo maayos, masaya ang buhay-buhay. Amen. So mga kapatid, gaya po na ating solution for tonight, in everything that you do, first and foremost, you have to ask the Lord for His wisdom. And I believe that God's wisdom typifies the Holy Spirit. Kaya nga po, di ba, first things first, paggising nyo pa lang sa umaga, ask the Lord for His wisdom because wisdom is the principal thing. Nang sa gayon, maiwasan po ang kalituhan at nang sa gayon, mapanindigan po natin ang katotohanan. At nang sa gayon din po, hindi tayo malinlang ng mga lumalaganap na kasinungalingan. At kapag kayo po bilang mananampalataya, hindi po natin binaximize ang Holy Spirit, mabibiktima po kayo ng kasinungalingan at ng fake news. At importante po na ang pagpapasyang nakabase sa dikta ng Holy Spirit dahil po ito po ay may kilalaman din po sa, hindi lang sa buhay natin, pati po sa mga salinlahi natin, sa mga susunod sa atin. So mga kapatid, dalayan ko po bilang mananampalataya, tayo mga tunay na mananampalataya, hindi po tayo dapat nalilinlang. Kapag ang banal na Espiritu ang nagdikta, wala pong kaguluhan, walang pakikipaglaban, walang pakikipagsapalaran, at wala pong nasasaktan. Nasasaktan ng kalooban, yun din po ng mga physical nating katawan. Ganun po kabuti ang Diyos. Amen. At sa pagkakataon po ito, gusto ko po kayong imbitahan sa atin pong bahaging ito kung naisan po ninyong maranasan ang sinasabi nating madulas na mga transaksyon sa buhay. Ito po ay exclusive lamang po sa mga mananampalataya. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, di po ninyo mararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa inyong mga buhay. Pero kung gusto niyo pong maranasan ang buhay na ganap at kasaya-saya, tanggapin po natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil sabi po ng Romans chapter 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, kung gusto niyo pong tanggapin ang mayamang imbitasyon ng Panginoon, just pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito sa inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko po na aking sarili. Apart from you, ay wala po akong magagawa. At kadalasan ako po yung magkakamali. Kaya naman sa oras pong ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan ng kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, kayo po ay nabuhay na maguli bilang patunay at patotoo na ako ay pinaging matuwid na sa harapan mo. At salamat dahil ang iyong banal na Espiritu ay sumasa akin na. At salamat din sa iyong kaloob na kaligtasan. Amen at amen. At kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, welcome to the family of God. At by faith, nasa inyo na po ang banal na Espiritu ng Diyos, ang kanyang karunungan. At mapapansin niyo po na kapag nasa inyo po ang karunungan ng Diyos, ang kanyang banal na Espiritu, i-maximize po natin siya. First and foremost, when you wake up in the morning, ang una niyong gagawin, pray for wisdom. Nang sa gayon, hindi po tayo maiisahan ng kalaban. Amen. At tayo po ay maninindigan sa katotohanan. At hindi po tayo mamumuhay sa kasinungalingan. Amen. At sa pagkakataon po ito, gusto ko namang ipanalangin ikaw
na tumanggap na sa Panginoon at napagpala po sa ating pinag-usapan at nakita natin na talaga palang napakahalaga ng banal na Espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. At nakikita natin kapag ang banal na Espiritu ang kumikilos sa ating pang-araw-araw na dealings or transactions, madulas, maayos, wala pong pakikipagsapalaran, wala pong pakikipaglaban. So, ibig sabihin, naroon po yung elemento ng kapayapaan. Amen. Nandun po yung elemento ng kayamanan, ng kaalwahan ng buhay, ng lahat po ng mabubuting bagay ay mararanasan po natin kapag tayo po pinapangunahan ng banal na Espiritu. So, I would like to pray for you. O Diyos, Aba, salamat po sa pagkakataong ito at nandyan po ang kapatid na ito para makasama namin at namin pong pagsaluhan ang yaman ng iyong karunungan. Ito po sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. At sa amin pong bawat pagpapasya, tulungan niyo po kami na simula po sa araw na ito ay amin pong isasaalang-alang ang pagtatanong at paggabay ng banal na Espiritu. Maging minor po o major decision man yan, isasaalang-alang po namin at dadalangin namin at hihingi po namin ang kanyang paggabay at pagtuturo sa lahat ng aming mga bawat gagawin. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy mo kami tinuturuan at ginagawang matalino sa aming bawat pagpapasya. At yan po sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyo, O Diyos. At dahil dito, Panginoon, tutulungan niyo po kami sa pamagitan ng iyong biyaya na patuloy kami maninindigan sa katotohanan. Nang sa gayon, maiwasan po namin na kami po'y mabiktima ng kasinungalingan. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At maraming salamat for joining me tonight. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. At maraming salamat for joining me tonight. At dalayan ko po na kayo po ay napagpala sa ating mga tinalakay. At nawa po ay makita natin na kahit po sa larangan po ng pamahalaan, ng gobyerno, at sa atin po mga ginagalawan sa kasalukuyan, naroon pa rin po ang karunungan ng Diyos na talagang kinakailangan po natin. At ang galing. At doon nga po sa Biblia, sinasalarawan po ang banal na Espiritu bilang langis or oil. Muli po, saan natin ginagamit ang oil? Para maging madulas ang lahat ng mga bagay, ang mga transaksyon. Amen. Gaya po ng mga pintuan. Binigay ko sa inyo kanina analogy. Diba kapag ang pintuan po ay may mga langit-ngit, anong nilalagay natin sa mga bisagra nito? Langis. Para matanggal po yung masakit sa tenga pag may mga langit-ngit eh. At pag sinasara na natin to, madulas na. Ganon din po, pag kumilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, wala pong langit-ngit, walang maingay, walang masakit sa tenga, wala pong nasasaktan, wala pong elemento ng pakikipagsapalaran, pakikipaglaban, bagkus po lahat ng ating mga dealings and transactions ay wala pong panununggab, wala pong grabbing, bagkus ito po ay kusang dumarating sa atin madulas, maayos at walang nasasaktan. Amen. Ganun po ang buhay ng isang mananampalataya. Walang effort. Kumbaga kapag ang banal na Espiritu ang kumilos, madali, masaya, at maayos ang buhay. Hindi po effort. Walang effort talaga. Pero kapag kayo po ay may ginagawa at punong-puno kayo ng effort, tigilan nyo na po yan. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Ayaw po ng Diyos na nahihirapan kayo. Amen. At gusto ko muna pong batiin ating mga kaibigan dito sa meron tayo sa TikTok, And, paano babasahin ito? Amen po, sabi ni 5'2". Hindi ko makita yung full name nila No? And, salamat po for joining us tonight. Blessed evening, Ate Rose, sabi ni Bros. Ay, bumati ba sa kanya? Samantala, gusto ko muna batiin sila Ate Ellen. Ako, si Ate Maria Ellen. Maraming salamat for joining us. Sabi niya, Amen. Si Brother Andy Magalong, Amen. Ernie Herrera Kapunitan, nanonood po sa ngayon. Salamat po for joining us tonight. Sister Marisa Remo Paganpan, Amen. Kasama rin natin, sabi ni Sister Rosemary Casoko, Amen. Talaga naman, di ba? Yan ang mga mananampalataya. Talagang natututo sa salita ng Panginoon. And, ilapit ko na, ako'y nahihirapang basahin. Sabi ni, kasama rin pala natin si Brother Bear, Lawrence Cuevas. And hello kay Ate Edsel. I'm sure kasama natin siya nanonood ngayon. Nabati rin natin. Sino pa ba dito?
watching with us si Nanay Medi. Maraming salamat po for joining us tonight. Si Sister Marisa watching with baby boy Heinz. Yun, ako salamat kasama natin. At please po, paki-share po yung ating broadcast. Hello din kay Brother Howard Cruz. Hello kay Pastora Donna Cruz. Yan, ating tawag ko sa kanya musical pastor, Donna Cruz. Yan. Hindi po si Donna Cruz na artista ha. And of course, kay Sister Maylene Petalino Magadia. Maraming salamat po for joining us tonight. And binabati rin natin. Sino pa ba? Si Nanay Meng Francisco, yan. Sister Lizarine Argana, si Nanay Carmelita Mendoza Hanora. So please po, pakishare po yung ating broadcast. Sa again, mas marami po ang napapagpala. At hello din kay Sister Emmy Herrera Kapunitan. Yan, nabati ko na kanina. Sister Jenny De Leon, Sister Linlen Makaraig. Maraming salamat po. And Brother Fidel Gabiola at kay Ate Chi. I'm hoping na nanonood sa Ate Chi. So, muli po sa mga naniniwala, please po pakishare po ito ng sa gayon. Ayoko pong ginagamit loosely yung banal na spirito, nasasaktan ako kasi kung hindi naman po talaga angkop at akma sa sinasabi ng Biblia, dapat tayo pong mga mananampalataya ay tayuan natin at ipaliwanag po natin kung paano ba talaga kumilos ang banal na spirito. Nang sa gayon ay hindi rin po natitisod na maraming mga wala pang relasyon sa Panginoon. Sayang naman. Ito po yung responsibilidad natin bilang mga mananampalataya. So maraming salamat po for joining us tonight. Sa ngalan po na aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat for supporting this program. At dalayan ko po na sana po mas marami po ang maabot na ating programa by you sharing it sa inyo po mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. So ngayon pa lang, thank you so much po sa inyo. And nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!